You could sleep soundly at night while the members of the AFP burn the midnight candle going over our contingency plans. Walang dapat ikabahala ang mga Pilipino kaugnay ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, maaaring matulog ng mahimbing ang ating mga kababayan habang sila ay patuloy na magtatrabaho at magbabantay sa mga pangyayari hanggang magdamag. Sa ngayon, prioridad ng sandataang lakas ng Pilipinas ang kaligtasan ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa lugar ng kaguluhan. Ang Philippine Air Force at Philippine Navy nakahandang i-deploy ang kanilang mga barko at eroplano kung kakailanganin. We are ready to prepare our assets in case we need to repatriate our Filipino nationals. This will be done in coordination actually with DFA, with DMW and the DND. For our air assets, most probably ito yung mobility natin, no? Yung po sa Air Mobility Command. Kung ano man po yung ma-identify, most probably po it would be C-130s. Sabi ng Navy, nangyari na ito noong Enero ng 2020 kung saan nag-deploy sila ng mga barko para sa repatriation ng mga Pilipino na naipit sa kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Without going into details, all ships could be a sea lift vessel. Case in point is during the 2020 repatriation, we sent our LD as well as the Del Pilar class vessel. So we have several sea lift vessels in our Navy, and we would just like to assure everyone that your Navy is prepared and is ready to support such operations once directed to do so. Gayunman, aminado ang Philippine Air Force na kung gagamitin ang kanilang mga air asset sa gitna ng kaguluhan, malaking hamon sa kanila lalo na mahirap pumasok sa airspace ng Middle East ngayon. Talagang kailangan po kasi ng masusing pagpaplano when it comes to that because we have to consider the current environment, particularly nga nasabi nga po that there are blocked airspace. So there are many things to consider para po dun sa movement natin. Hindi po tayo basta-basta makapasok. Pagtitiyak ng AFP, nananatiling stable ang sitwasyon sa bansa. Patuloy anya silang nakikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan at nakaantabay lamang sa anumang direktiba ng national government. Hindi po tayo nanonood lamang. We are monitoring, coordinating, and preparing. The Armed Forces of the Philippines is in constant coordination with the Department of National Defense and concerned agencies. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.